So, hello guys! Ang ikukwento natin for today's video ay yung Jollibee paper bag story. Dahil alam kong late na yung entry ko na to at alam kong alam nyo ng lahat yung kwento na yon, hindi ko na ikukwento yun. Dahil ang ikukwento ko ngayon yung entry ko. Huy, kala mo talaga! So, actually, pinag-isipan ko naman talaga kung ikukwento ko to. Pero, for awareness lang and kala ko kasi dati normal lang yung lahat ng yun. So, hindi pala normal yun. Kasi nung nabasa ko yung paper bag story, ang worst pala nun, dahil naranasan ko din naman yun, pero ibang senaryo. Kaya pala dati, sabi ng family ko, grabe na naman yung asawa mo na yan. Grabe naman yan, ganyan, gito, ganyan. So, kala ko, bakit? Ba't kayo naiinis? Pinag-iinitan nyo? Parang ganun. Hindi pala. May reason pala kung bakit sila naiinis na akala ko, okay lang lahat ng nangyayari, okay lang yung ginagawa sa akin. Alam ko may konti na bakit niya ginagawa yun. Pero kala ko valid yung reason na hindi naman pala. So, ganito nga yung nangyari. Ang duty niya kasi noon is gabi. So, umuwi siya ng morning. Then, after noon, natulog na rin siya dahil nga nakainom siya. Then, nung morning na yon, after 30 minutes ng pag-uwi niya, sumakit nga yung tiyan ko na parang manganganak na ako. At ang nangyari noon, sumugod na ako agad sa ospital at sinamahan ako ng nanay niya. Nanay niya. Oo, nanay niya. And hindi talaga siya gumising para samahan ako na manganganak na yung asawa niya. Then, sumakay kami ng taxi. After nun, pagdating namin sa hospital, dahil private hospital nga, kailangan ng may down payment ka, at least 10,000. Pero dahil nga biglaan yon, wala akong hawak na 10,000 dahil nasa kanya yung pera, and wala rin dalang pera yung nanay niya. So, kailangan pang patawagan yung tatay ko para pumunta at magdala ng 10,000 dahil hindi daw magising yung partner ko that time sa sobrang lasing or nakainom or puyat. Like, 'di ba, manganganak na yung asawa mo, kahit anong puyat or lasing mo, gumising ka diyan dahil ginigising na siya ng kuya niya. Habang hinihintay siya, ako sobrang sakit ng tiyan ko. Tapos hawak ko is cellphone, tinatawagan ko siya ng tinatawagan na dapat sarili ko na lang yung iniisip ko. Pero dahil kailangan nga siya at kailangan ko ng presensya niya, tinatawagan ko talaga siya dahil nga sobrang sakit na ng tiyan ko noon at ECCS na ako. Cesarean nga ako noon. Tapos dumating na yung papa ko, nagbigay na ng 10,000, dinala na ako sa operating room. Girl, nasa operating room na ako, tutusukan na yung likod ko, hawak ko pa yung cellphone para tawagan lang siya ng tawagan dahil nagmamakaawa ako na pumunta na siya dahil kailangan ko siya that time dahil manganganak na ako. So, papabilisin ko na lang yung story. Di nanganak na ako, bading. Nagsasabi yung papa ko na, bakit wala si ganyan? Bakit na tutulog lang? Bakit nakainom? Bakit nag-iinom? Alam na kabuanan mo na. Dapat kabuanan ko na hindi na siya mag-iinom. Kasi anytime pwede na akong manganak. Kailangan ko siya, ganyan. So, alam nyo ba, bading? Sa 3 days ko na naka-confine sa hospital, never niya akong binantayan kahit isang araw. Nagmamakaawa ako sa kanya na bantayan naman niya ako kahit isang araw lang. Huwag na muna siyang dumuti. Ayaw talaga, bading. Sa 3 days na naka-confine ako, magulang ko lang yung nagbantay sa akin. Like, pag dadalaw yung parents niya, di ba dadalaw yung parents niya, kasabay siya. Hindi siya mauuna, hindi ganun. Kasabay talaga siya. Then, pag aalis na yung magulang niya, yung family niya, aalis na rin siya, bading. Wala pang isang oras, aalis na din siya, kasabay siya ng pag-uwi ng magulang niya. Like, bakit parents ko yung nagbabantay sa akin? Pero, bakit tatay ko? Bakit nanay ko? Like, di ba dapat yung magulang ko assist lang? Dapat siya ang pinaka nagbabantay sa akin at nag-aasikaso sa akin. Pero, kahit punasan ako, wala. Kahit na tatay ko yung nagbabantay sa akin. Na, bakit tatay ko ba nakabuntis sa akin? Na ngayon ko lang nare-realize lahat, kaya pala inis sila. Pero, syempre, dahil nga kakapanganak ko lang nun, hindi sila magsasalita ng mga masasakit or kahit na may mga pahapyaw lang. Pero dahil nga kakapanganak ko lang, hindi ko naiintindihan yung sasabihin nila. So, eto na nga, sa 3 days na naka-confine ako, ang naghuhugas ng puwet ko, ang nagpupunas ng katawan ko, ang nagpapakain sa akin, papa ko, mama ko, ganun. Tapos, one time, dumalaw yung family niya, then, lagi kasi silang walang dalang pagkain. Pero yung papa ko, every time na darating yung papa ko, may dalang mga masusustansyang pagkain like nilaga, basta may sabaw na hindi malasa, ganyan. Basta lulutuan nila ako lagi. Then dumalaw sila yung parents niya, sila family. Bading, alam mo kung sino pa nagpabili ng Jollibee? Yung tatay niya. 'Di ba? Sino ka diyan? Tapos yun, ngayon ko lang na-realize na ang worst pala ng ginawa niya na hindi niya ako inalagaan, hindi niya ako binantayan, hindi niya nakita lahat ng hirap ko na nung nawawala na kasi yung anesthesia ng CS ko, grabe yung pain. Tapos wala akong masandalan, wala akong masabihan ng nararamdaman ko, walang nag-aasikaso sa akin ng asikaso ng asawa. Kaya bading, pagka may red flag, actually punong-puno ng red flag yun, bago ako nagkaanak sa kanya, hindi ko lang pinansin. Kala ko kasi magbabago. Lagi nagsusorry. Bading, hindi na magbabago yan. Kaya, ang advice ko lang pagka may red flag at
talagang sinabi mo sa kanya, na ninotice mo na talaga, then hindi nagbago ng one time, wag na. Wag ka nang umasa, bading. Wag mo nang hayaang may madami pa na nagkaanak pa kayo. Kung una pa lang, kunyari, magjowa-jowa pa lang kayo, bitawan mo na, umalis ka na agad. Wag mo nang hayaang may madami pang inosenteng bata bago mo talaga tuluyang iwan. Kaya yun, bading, yun yung entry ko, di ba grabe? Kaya sa mga babae dyan, pag may red flag, iwanan nyo na agad, wag na kayo magstay, alamin nyo yung worth nyo. And kung naranasan mo yung mga ganyang bagay, alam ko, nandyan pa rin yung trauma, nandyan yung pain. Kahit na ilang taon nang nakalipas yan, nandyan pa rin yung trauma na yan. Dahil nararanasan ko yan. Mag-pray ka lang, pray lang ng pray, and tanggalin mo yung galit sa puso mo, magpatawad ka kahit na hindi humingi ng tawad. Okay lang yan. Dahil sa'yo rin magfi-feedback yan. At kung hanggang ngayon hindi nila nare-realize yung mga pagkakamali nilang nagawa sa atin, at yung pain na nadulot nila, okay lang yan. Ipagpasa Diyos na lang natin yan. And at least sa susunod, lesson na rin sa atin to at mas maging matibay tayo. Bye!